Eto mga bossing, Antonio P. Contreras, kung hindi ako nagkakamali, supporter 'to ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Kayo po, kunyari kayo isang DDS, isang supporter kayo, diehard supporter po kayo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos makikita mo si Bato, ang sinasabi is, "Hindi ako a-attend ng SONA, masakit kasi ang aking tuhod." Ha, 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 ha. Ramdam mo yung pagka-bitter, eh, 'no? Ramdam mo yung paglalaro na lang at ramdam mo na yung ginagawang katatawanan na lang po, mga kababayan. Robin Padilla, makita mo, isinusulong niya o sinasabi niya na, "Ako ay ano, okey ako doon sa 3 Duterte na tatakbo sa Senado." Yang tatlo na 'yan. Tapos mamukat-mukat mo ang ipa-file o ang gusto pala niyang mangyari sa bill, eh, kumbaga anti-ano po, dinastiya, mga kababayan. O 'di sabi, ano ba 'tong mga ito? Saan ba nanggaling itong mga senador na 'to? Alam ba nila yung kanilang mga ginagawa? Kaya naman po kapag ikaw, ay supporter, mga kababayan, nitong mga pulitiko na ito, tapos VP Sara na naman, 'no? Tapos pati ang VP Sara o itinalaga bilang Department of Education Secretary, walang nangyari, mga kababayan. Mariringgan mo ang ating Vice Presidente, 'no, "I appointed myself as designated survivor." Mapapaisip, saglit lang, ano ba itong pinaplano ng aming kampo? Ano ba itong mga pinagsasasabi ng mga sinusuportahan naming politiko? Parang may pagbabanta ba sa pangulo ng Pilipinas, itong mga sinusuportahan kong mga politiko? Napapaisip ng gano'n, eh, 'no po. Tsaka yung mga lutang moment, yung merong, makita mo yung mga TikTok, manggagamit, yung mga tipo bang mga pasaring ho o mga simpleng banat na hindi kayang ibanat ng diretsahan o sabihin ng diretsahan. Ano po, parang nagiging katawa-tawa at nagiging parang laruan na lang po sa kanila, mga bossing, yung kanilang mga sinasabi. Sabi dito ng dating supporter o baka hanggang ngayon supporter pa din ng DDS, hindi ko pero ang sigurado ako dati siyang supporter ng dating Pangulong Duterte. "I can say this now, hmm, as it is turning out, Leni Robredo was a lot better in being VP than Sara Duterte," mga kababayan. Biruin mo, ha, dating supporter po. O baka hanggang ngayon, eh, supporter pa din po ng dating pangulo. Ito yung maririnig mong salita, na mas magaling po si Attorney Leni Robredo kaysa kay VP Sara Duterte, mga kababayan. Hmm, paano natin masasabi ho 'yan? Si Attorney Leni Robredo, mga bossing, although nung naririnig natin po siya, mga kababayan, nung panahon na yon, 'no, meron siyang mga salita na paulit-ulit talaga, uulitin niya. So, ang nangyayari po sa pandinig natin, para sa'tin ang dating nun, mga kababayan, "Ano ba 'to, paulit-ulit naman yung sinasabi nun." Pero kung i-aanalisa mo ng maayos, mga bossing, yung mga sasabihin ni VP, Leni Robredo nung panahon na yon, maintindihan mo ang gusto niyang pinupunto, eh. Ano po, maiintindihan mo kung ano talaga yung ibig niyang sabihin dun, mga kababayan. Second, hindi natin nakita naging parang na para hong ano 'to, parang naglalaro na lang ho ang dating Vice Presidente. Lahat ho seryoso, eh. Lahat ho meron siyang paliwanag, eh. 'Pag tindig sa West Philippine Sea, nandiyan po siya, mga kababayan. Patuloy po simula nung naupo bilang Vice Presidente hanggang ngayon po, hindi na Vice Presidente, nakatindig pa din po sa West Philippine Sea, mga kababayan. Sa edukasyon, merong mga plataporma na nakahanda kung sakali, 'no, ibigay sa kanya ang pagiging Department of Education Secretary. Kung ikukumpara po talaga natin ang ating Vice Presidente ngayon, Inday Sara Duterte,
parang hindi pa po natin masyadong nariringgan o nakikitaan 'no, ng kumbaga magandang trabaho bilang isang bisepresidente. Pagkaupo, pinagkatiwalaan ng ating pangulo, ikaw ang, Department of Education Secretary. Si Attorney Leni Robredo dati po talagang ipit sa lahat, ipit sa budget 'no, ipit sa kahit anong gawin, mga kababayan. Kaya nga sabi ko, kung sakali na mabigyan po o magbago ang isip ni Attorney Leni Robredo from, pagtakbo ng mayor, mapalitan na pagtakbo sa Senado, bibigyan ko ho ng pagkakataon ang isang Leni Robredo 'no, na makapagtrabaho sa Senado ng kumbaga all out, walang ipit, walang umiipit. Alam naman po natin kung ano nangyari noong hong panahon na bisepresidente siya at ang presidente po ay si dating Pangulong Duterte. Hindi ho makikilos ng maayos. So kung sakali na magbago ang ihip ng hangin at si Attorney Leni Robredo ay nagdesisyon na, "Oh, hindi na lang mayor. Sige, pagbibigyan ko ang sigaw ng taong bayan." Iboboto ko ho 'yan. Kaysa ho iboto ko yung mga nandoon, yung mga Duterte boys, na alam naman natin kung ano lang ang ginagawa ho nila. Kung ano lang po, kung hanggang saan lang po ang kapasidad nila pagdating po sa trabaho sa Senado. Hindi. Boboto ako dito sa isang oposisyon, ano, na ang alam naman po natin na kapagka maganda ang proyekto o maganda ang ginagawa ng ating presidente, sila po ay susuporta. Pagka medyo hindi okey sa kanila, doon mag-a-activate yung kanilang pagiging oposisyon. Hindi po yung kagaya niyan, mga Duterte boys o yang mga sumasama ho sa mga mautog-mautog na yan, all the time activated ho ang pagiging pogo. Hindi ko puwedeng tawaging oposisyon, hindi naman po kasi sila totoong oposisyon, Every time po, all the time, activated po ang pagiging pogosisyon niyan. Ano ibig ko sabihin dun? O araw-araw sa ginawa ho ng Diyos, yang mga yan wala pong ibang ginawa kundi ho kumontra sa pangulo, siraan ang pangulo, oo. Wala hong mga ebidensya yan, Sumigaw ng bangag ang pangulo. Kaya naman po yung kanilang mga supporter, hindi po natin masisisi mga kababayan, na ganito po ang maging resulta, na ganyan po ang sabihin, 'no? Kasi nakikita po kung paano sila mga magsikilos. Nakikita po kung ano lang pala yung kakayanan nila, na sila ay mga nanalo lang po dahil puwede bang sabihin natin na nauto? Nauto tayo ng dating Pangulong Duterte? Bakit ho natin sasabihing nauto? Yung mga ipinangako ho nung tumakbo nung eleksyon, halos karamihan naman po hindi natupad, West Philippine Sea, yung pagkakasabi niya na mag-jet ski ako pupunta ako diyan, titindig siya. Pagtindig ho yun sa West Philippine Sea, mga kababayan, hindi ho natupad. Alam po natin kung anong istorya. Alam po natin kung ano ang ginawa lang nila. Tinulugan nila yang tungkol po sa West Philippine Sea na naipanalo na, kaso wala, binaliwala. Ano? Yung laban kontra droga, hindi naman po din naging matagumpay. Yung 6 months, pinagbigyan pa natin, sige extend kasi baka talagang malala. Ang ending eto, naubos po yung buhay ng tao kaysa po yung droga, mga kababayan. Kayo po, mga bossing, kayo na ang humusga kung sino ang mas maayos na naging bisepresidente. Although hindi pa tapos ang termino ni VP Sara Duterte, mga bossing. Pero eto dalawang ano pa lang, 2 taon pa lang po, mga kababayan. Pero meron na pong sumisigaw na VP Sara, ano ba 'yun, resign ba 'yun, yung sinisigaw ni Trillanes? O VP Sara, nakalimutan ko.
Meron pang hashtag si Trillanes mga boss, eh, 'di ba? Yung pa-hashtag ni Trillanes, VP Sara, kung di Aus ba yun o kung ano, basta patalsikin sa pagiging Vice Presidente si Inday Sara Duterte, yun yung pinaka-hashtag 'no, dahil nga doon sa huling mga kataga na sinabi niya na, "I am." Kumbaga, itatalaga ko ang aking sarili bilang isang designated survivor. Naalarma po ang bawat isa doon sa pahayag na sinabi ng ating Vice Presidente. Ayan po mga boss, chief, amo, sir, ano, ang atin munang mga talakayan sa araw na ito, 5 po muna, and mamayang gabi po babalik po tayo para sa panibagong live stream na naman po natin. Shoutout po sa inyong lahat, kailangan ko na po munang umalis at babawi ako ng shoutout sa inyo sa susunod na ating mga live stream. Paalam po, hanggang sa muli.